up? Go fam. Okay, so dito tayo ngayon. And pag-usapan natin yung, alam mo yun, pag nagfa-farm ka, go fam is ano, lagi mong hinahanap yung balanse between paggastos at saka pagtitipid. Okay? So meron kasi tayong tinatawag na cost-benefit analysis. Okay? Na kung saan tinitignan mo kung yung ginagastos mo ba, worth it ba siya? Okay, yung ginagastos mo na, alam mo yun, tataas yung ani mo, mas hindi ka magka-problema. Or yung pagtitipid mo ba ay hindi ba ganun kalaki yung ibabawas nun sa iyong pananim. Okay, so tama-tama, nandito tayo ngayon. Meron akong nakitang field. And ito yung the usual na problema ng mga farmer. Okay, yun. So dito tayo ngayon, go fam. Okay, so the usual kasi, yung mga farmer is inaantay na tumubo muna lahat yung damo. Ayan, makita nyo, ang daming damo, go fam, oh. And inaantay nilang tumubo muna lahat or palakin lahat para, sabi nila, sulit yung pag-i-spray. So makita nyo kaagad na yung farmer talagang gustong magtipid. Okay, yung iba naman, gastos naman ng gastos, kukunti lang din naman yung naidadagdag na ani. Para sa akin, 10% is significant gain yon or loss. Okay, so ibig sabihin, pag gumastos ka at wala namang 10% na idadagdag sa ani mo, hindi worth it yon. Or pag nagtipid ka at meron kang 10% na loss doon, hindi ibig sabihin, hindi worth it yung tipid na ginawa mo, go fam. Okay, so parang ito, damo. Okay, sa isang hektarya, usually to, yung binhi nasa 75,000 na kernel. Okay? Hindi na kernel yan. Okay, mais na yan. Tapos, imagine niyo, go fam, kung ilang libo or ilang milyon yung buto ng damo. So, ang dami. No? So, lagi kong sinasabi, kailangan nating kontrolin agad yung damo, go fam. Okay, so may pre-emergent. Minsan kasi madaming hindi naniniwala, dagdag gastos lang yan. Okay, pero nasa inyo yan, discarding nyo yan, go fam. Okay, so imagine nyo yung competition sa lupa kung hindi natin kinontrol to. Okay, so laging sinasabi to, ito narinig ko rin to, shout out kay Sir John D. Okay, kasi competition yan dun sa sunlight, competition yan dun sa nutrient, competition yan sa moist ng lupa. So kawawang kawawa yung mais, go fam. Kawawang kawawa yung mais. Okay. So napansin ko na to noon, mga few days ago, hindi pa siya nag-spray kaagad. Hindi ko alam kung ano nangyari, baka alam mo yun, delay sa, minsan kasi daming factors yan pwedeng umuulan or hirap kumuha ng tao. Ayan, kaya minsan mas na gusto natin yung machine. Diba? Yan kasi yung mga factors. Ngayon, pag nag-machine ka naman, magagalit naman sa yung tao. Hindi ka na tumutulong. Ganyan. Anyway, ibang usapin yan. So, tingnan natin to. Ang daming buto, go fam, no? And eto, for sure ako, kahit hindi ko pa nakita kung anong ginawa dito, kita ko na kagad kung anong mali dito, go fam, at saka ano yung ginawa niya. So, few days, hindi pa siya gumagalaw dito. Pero to ngayon, for sure, alam ko, nag-spray na to kagad. Unang tingin ko pa lang, alam ko na kagad nag-spray at nakita ko na rin kung anong mali na ginawa dito, go fam. Okay, so nag-spray na siya kasi ang gusto mo sana dito, ako yung style ko, mas preferred ko yung mga ganyan pa lang, nag-spray na ako. May yung mga kaliliit pa lang, spray na. Okay, 2 leaf. Okay, kasi pag yung mga ito malalaki na to, go fam, laki na yan, diba? Malilit pa lang, yung halos hindi mo pa mapapansin, mag-i-spray ka na yan. Okay, para mas makontrol mo. Eto dito nag-spray siya at eto na, sabihin ko na, siguro napansin nyo na to kanina pa, nasobrahan to, go fam, ng 2,4-D. Ayan, nakita nyo, bumaluktot. Ayan, bumaluktot siya. Ayan. So yung pananim nito, go fam, sobrang stress na. Kasi yung strength niya, magre-recover pa siya. Instead na nakafocus lang siya sa paglalaki niya, nagre-recover siya ngayon dun sa stress na nangyari sa kanya. Hindi naman to mamamatay.
Pero nasaktan na to GoFam. Ayun, no? Makaka-recover pa naman to pero delay na. Ayun, no. So, lagi kong sinasabi GoFam, pag gagamit kayo ng 2,4-D, huwag kayong susobra ng 10 ml. Alam ko gumamit siya ng 2,4-D dahil meron mga broad leaves. Ayun, no. Broad leaves. Pero kukunti lang naman. Ayun, no. May mga broad leaves dito. Ayan. So, yun, no. So, pansin nyo GoFam, dala, punta tayo doon. Ayun, no, bumaluktot na lahat. Bumaluktot. Kaya, ingat kayo GoFam sa paggamit ng 2,4-D. Ay, huwag kayong susobra ng 10 ml. Ayun, no, bumaluktot na lahat. Di naman to mamamatay. Pero yun nga lang, bumaluktot na siya. Nasobrahan to GoFam. Halos lahat pag tinitignan ko halos lahat. So, yun. So, balik tayo doon sa usapan. Cost-benefit analysis GoFam. Always check kung yung ginagastos nyo worth it ba, or kung worth it ba yung pagtitipid din ninyo. So, lagi nating hanapin yung balanse.